Good manners and right conduct portion. Upang maging maliwanag ang lahat sa bahaging ito, narito po si Professor Richard Bruce Lee. Magandang gabi, Professor. Magandang gabi po, Don Manolo, at maraming salamat po sa inyo. Sige po. May mga huling nauuna at may mga unang nauhuli. Ang kawikayan na ito ay nabibigyang katotohanan ng mga kaganapan na namamagitan sa maraming anak at magulang. Natural nang ang mga magulang ang nagpapalaki at nangangalaga sa kani-kanilang mga anak. Ngunit ating mapagtatanto, maraming anak ang higit na nagsasakripisyo sa mga magulang na masasabi nating lihis at na may katigasan ng ulo. Patunay dito ang mga kabataan na aking nakapanayam. Mga kabataang sabihin nating labis na naguguluhan at may namumuong tampo sa kanilang mga magulang. Bukod dito, marami na rin akong nasaksihan na ang mga anak kadalasan ang umuunawa sa mga magulang sa kanilang mga kamalian. Maraming kabataan na sa murang gunita ay may pagpapahalaga sa kapwa at taos-pusong tumutulong sa nangangailangang kalinga. Subalit sa kabila nito, sila'y sinisita ng kanilang mga magulang. Pag-aaksaya lamang daw ng panahon ang ikinakatwiran. Sa halip na purihin at ipagmalaki ng mga magulang ang mga anak na taos-pusong tumutulong sa kapwa, sila pa ang sa mga ito ay unang sumasansala. Ayaw ninyong tumulong sa iba ang inyong mga anak. Gusto ninyong kayo lamang ang pinagsisilbihan. Ngunit, kayo ba ay nasaan? Pasintabi lamang po sa mga natatamaan, ngunit kailangan ihayag ang katotohanan. Silipin natin ang mga aliwan, saklaan, ladyungan, tong-itan at iba pang mga sugalan. Ito pala ang inyong pinagkakabalaan. Habang baraha ay pinipindahan, paninigarilyo ay paspasan, paglaklak ng alak ay din mapigilan, habang ang inyong mga anak ay abala sa mga gawain sa inyong tahanan. May magawa silang hindi nyo magustuhan, agad ninyong pinagagalitan, sesermonan at sasaktan. Sa mga kompromisong pinasasungkutan, mga anak ang ginagamit na kabayaran. Ang iba ay pinagtatrabaho sa pinagkakautangan at sa mga maitsurang kadalagahan. Alam na natin po, Don Manolo, o mga kababayan, ang kanilang kinasasapitan. Mga magulang, paano ninyong tuturuan ang mga kabataan kung nakikita sa inyo ang higit na kamalian? Gayun na lamang ba yun kung sinong matanda, siya na ang tama, o mas tamang sabihin paurong ang inyong pagtanda? Kaya mga magulang, minsan gawin natin ang pansariling pagsusuri. Marahil di natin napupuna, napapadalas na ang ating pagkakamali. Mahabag tayo sa ating mga anak, sa mga kabataan. Napakamura pa ng kanilang isipan upang ang responsibilidad na ating tinatakasan ay sa kanila natin iasa at ipapasa. Mga magulang, sikapin natin na maging mabuting huwaran sa mga kabataan. Huwag nating sirain ang kanilang kinabukasan at layunin bilang daan sa kapayapaan at kaunlaran. Bilang magulang, sikapin natin maging una sa daraanan ng mga kabataan. Huwag nating hayaan mailagay tayo sa hulihan upang maiwasan ang pag-aani ng labis na kahihiyan. Tayo ang mabukas sa isipan ng mga kabataan kung ano ang halaga ng pananagutan. Upang sa pagdating ng panahon sila'y mag-aasawa na, ay makapamuhay sila ng mahusay at masaya. At kahit sa pamamagitan ng alaala, buong pagmamalaking sasabihin ng mga magulang sa mga anak nila ang mga katagang napakabait ng inyong lolo at lola. Pagbati po kina Dr. Mary Baren, Sir Conrad, Doña Norma Morales Sordenya, Atty. Lotlon, Ma'am Carmen, at Ma'am Laura Casteltor. At sa nakikinig natin ngayon na si Edna Miranda and Company ng Barangay Tabing Ilog, Bacoor, Cavite. Happy birthday sa iyo bukas. Magandang gabi po sa inyo, Don Manolo, Dr. Robin B. Navarro, Tita Liz and Son John Manuel, Samang Jobs, Kapitan Andoy, Jubilee, at kay Mr. Cariñoso. God's will to be done. Back to you po, Don Manolo. Thank you very much. Bago tayo magwakas,